Mga kaibigan, kumusta naman kayong lahat? Ngayon ay nasa ika-4 na araw na tayo sa buwan ng Oktubre. At ngayong araw ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Francisco ng Assisi. Alam natin, kilala ba ninyo si San Francisco? Siya ay isang bantog na praile, hindi nga siya pari, isa sang diakono. Sa kanyang panahunan ay nagsikap siya na isabuhay ang Ebanghelyo. Namuhay siya na marangal, namuhay siya na napakasimple, tinalakuran niya ang hamon ng sanlibutan, nanirahan siya na kaagapay palagi ang mga mahihirap. At binigyang diin niya yung pagpapahayag ng Ebanghelyo at pagsasabuhay nito. Inaalaala natin ang mga devotees ni San Francisco of Assisi, ang mga classmate namin at mga kaibigan, mga Franciscano. Happy Fiesta sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Oktubre 4, 2023. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Pakinggan natin ng mabuti. At bago yan, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig saan man kayo naroon. Maraming salamat sa inyong masigasig na pagsusubaybay. At maraming salamat din sa walang sawang pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapatid. Kayo mismo ay naging instrumento rin upang maipaabot ang napakasimpleng pagninilay na ito sa kanila. Maraming salamat. Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 57 hanggang sa 62. Ano ba ang sinasaad sa ating Ebanghelyo? Napansin natin na si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo sa kanilang paglalakad. May nakisalamuha silang mga tao. At dahil si Jesus ay kilala at alam na alam nila kung anong kanyang ginagawa, mayroon ding mga tao na gustong sumunod sa kanya. Kaya nga sabi ni Jesus, kung gusto niyong sumunod, sumunod kayo. Pero sa pagsunod, marami rin ang nagsasabi na hayaan niyo muna kaming maghumingi ng pahintulot sa aming mga magulang. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, makipaglibing muna ako, din babalik. No? Pero sabi ni Jesus, hayaan mo muna yan. No? Huwag kayong mag-abala sa makamundong gawain. Kung gusto niyong sumunod, sumunod kayo. Siguro, kung pagnilayan natin ng mabuti, madali lang sabihin ang pagsunod kay Kristo. Pero ang pinakamalaking hamon dito, yung pagiging tapat at pagiging tunay na saksi sa pagsusunod sa Kanya. Kami nga, ang pagkaalam ko bilang pari ay sumunod ako sa Kanya. Iniwan ko ang aking propesyon, ang aking trabaho para lang maging isang paring Karmelita. Pero inaamin ko na minsan bilang tao sa aking kahinaan, marami ring mga bagay at mga pangyayari na naging sagabal at naging abala rin sa aking pagtugon sa aking tungkulin. Kayo rin minsan siguro naranasan nyo rin na kahit sabihin natin na tayo ay sumunod kay Kristo, pero minsan may mga pangangailangan personal, lalo na ang tawag sa gabay, pagtulong, pagkikiisa sa pamilya ay napakahirap. Minsan, you will be caught in between kung ano yung priority. Siguro para sa akin, normal yan. Pero, hinahamon pa rin tayo na sana maging matatag at maging tapat tayo sa pagsunod. Ang pagsunod natin kay Kristo naway maging instrumento upang tayo rin ay maging tunay na saksi sa Kanyang kabutihan. Magsikap tayo. Ano man ang ating gawain, saan man tayo, tayo mismo ay nagiging misyonaryo sa ating kakayahan. Si San Francisco ng Assisi, siya rin sa kanyang kahinaan ay naging tapat din sa pagsunod kay Kristo. Isinabuhay niya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay na simple, sa pamamagitan ng pakikiisa
sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng buhay na buhay sa mga tao kung ano ang ebanghelyo ng Panginoon. Tayong lahat ay hinahamon din, gaya ni San Francisco ng Assisi, na maging tapat sa ating makakaya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tunay at tapat na iyong lingkod. Na maging instrumento rin kami sa pagpapaabot ng iyong kabutihan, ng iyong paghahari sa aming kapwa. Niling namin ito sa pangalan ni Hesus, na aming Panginoon. Amen.